Sa dami ng bagong tinatayong mga kalsada at mga road widening projects, sinisiguro ko sa inyo na lalo lang palalalain nito ang traffic sa Metro Manila. Ito ay dahil sa induced demand. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng ganitong mga content, i-click mo ang subscribe button para maging updated tuwing may bago akong ilalabas na video. Ano nga ba ang induced demand? Ang induced demand ay isang phenomenon na kung saan instead na mapagaan nito ang traffic kapag nalalagdagan ka ng bagong kalsada, nagre-resulta lang ito sa mas malalang traffic. Sa unang tingin ay parang hindi tugma, di ba? Dumami na ang kalsada pero mas lumala pa. Isipin nyo ang EDSA. Noong 1940s ito natapos. Ayan, nakikita nyo ang itsura ng EDSA noon. Napakaluwag at halos walang kotse. Pero ito ang catch. Ang EDSA ay isang problema. Dahil nakita ng mga tao na sobrang bilis ng pagmamaneho at dahil sa lack of options nila, syempre dahil sa gobyerno natin na aligned noon sa American planning na kung saan noon ay sinasabi na car is the future at laos na ang mga trend na alam naman nating hindi nangyari. Kaya nag-focus ang ating gobyerno sa pagtatayo ng maraming kalsada na naghikayat sa mga Pinoy na bumili ng kotse o magmaneho. Sa katagalan, unti-unting napuno ang EDSA dahil maraming nahikayat dahil sa ease of transportation na dala ng mga kotse kumpara sa trend na hindi naman na-develop dahil sa maling pagpaplano ng gobyerno. At ito na ang EDSA ngayon. This is the city of Manila, guys. Manila traffic. That's induced demand. Let's look at it this way. Sabihin na natin na ito ay isang 4-lane highway at ito ay mga tao o kotse na gagamit ng kalsada no matter what the condition is. Kahit na sobrang traffic pa yan. Tawagan natin silang car people. Congested, di ba? So the government added a new lane para maibsan ng traffic. Totoo naman, naibsan ng traffic ng mga car people for a short period. Dahil dito napapasok ang ibang mga tao o factors. Sila ay mga taong nagko-commute or nagamit ng tren dahil mas mabilis. Noon, nung wala pang added lanes. Ngayon na may bagong lane, ay magkasimbilis na lang ang tren at sasakyan. So ang mga tao na may kaya naman, may isip na, bakit ako makikipagsiksikan sa tren at mag-aantay? Mas convenient ang driving. Ngayon, bumili sila ng kotse dahil mas convenient. Pero sa katagalan at ang resulta ay ganun pa rin. Naging mas traffic at mas congested ang ating mga kalsada dahil hinikayat natin ang mga nag-take ng commute na mag-drive na lang. Ending, you still have that congestion but in a large quantity compared sa dati. Yung mga tao na nagbabalak bumili ng kotse pero hesitant dahil sa lala ng traffic, ngayon hinikayat mo na silang ituloy ang plano nila. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga road widening projects na sosolusyonan daw nito ang traffic at magiging smooth ang driving experience mo. Hindi yan totoo. Sobrang daming articles, research at mga video na nagpapatunay na hindi ito totoo. At hindi lang yan, ang negative cost ng road widening projects. Ito ay pera. Pera natin. Ang ating gobyerno ay gumagastos ng bilyon-bilyon kada taon para sa kalsada, pag-maintain at paggawa ng bago. Actually, ang kalsada ang isa sa mga pinagkakagastusan ng ating gobyerno compared sa pagpapaganda ng public transportation. Compared mo sa mga pagpapatayo ng tren o mga bus lane, mas magastos pa rin ng mga kalsada. Dahil ang tren, halos sarili nito ang nagpa-fund para sa pag-maintain niya at may konting tulong lang sa gobyerno. Pero ang mga kalsada, lahat ng nagastos dyan ay gobyerno ang gumagastos. Dahil ang solusyon sa traffic ay pagbibigay sa tao ng viable alternatives, public transportation. Don't give convenience sa mga kotse. Ibigay mo ito sa mga nag-take ng public transportation. Hikayatin mo ang mga tao na mag-bus o tren na lang. Kaya masaya ako nung nagkaroon ng bus carousel dahil hinikayat ng gobyerno na mag-bus na lang dahil mas mabilis ito kumpara sa kotse. Ang mga radical move na pwedeng gawin ng gobyerno pero alam kong hindi nila gagawin ay ang pagbabawas ng lane para sa car traffic. Dahil dito magkakaroon tayo ng traffic evaporation.
Ito ay ang kabaliktaran ng induced demand. Bawas daan equals bawas traffic. Maraming examples nito sa buong mundo. Isa na dito ang Cheonggyecheon Freeway sa Seoul. Sorry, hindi kasi ako nagko-Korean. Dating may malaed sana kalsada ang Seoul. Pero noong 2005, gumawa ng bold move ang gobyerno nila at tinanggal as in lahat. Hindi isang lane, hindi dalawang lane ang tinanggal. Buong kalsada. Sobrang daming kritiko nagsabi noon na magdudulot ito ng katakatakot na traffic jam sa buong Seoul. Pero hindi nangyari. Bakit? Dahil sa traffic evaporation. Ang mga tao ay simply sinukuha na lang ang pagmamaneho at naghanap ng ibang alternatives tulad ng carpooling, pag-take ng train, paglalakad, pagbibisikleta, at kung ano-ano pa. At alam nyo ba ang pinalit sa malaed sa nilang kalsada? Isang 10 kilometers na river park para sa lahat. Pwede ka magbasa, maglakad, mag-jogging, or simply magpahinga. Nawala na ang traffic, nagkaroon pa ng maraming benepisyo para sa mamamayan nito tulad ng lower car emission, mas magandang kapaligiran, mas mataas na quality of life, at iba pa. Babalik ulit tayo sa human behavior. Ang mga tao ay hindi mag-i-stick sa isang sistema na kung saan hindi na ito reliable o convenient. Marami pang examples tulad ng freeways sa San Francisco na tinanggal. Pero ang traffic ay nawala rin na parang bula. Kung gusto nyo ng deep dive, panoorin nyo ang video na ito ni Not Just Bikes. Disclaimer, hindi ko sinasabi na gagana sa lahat ng cities ang ganito. Pero it should be considered. Lalo na sa mga downtown o sentro ng isang city. We don't need a gigantic road slashing in the city center. So ayun lang para sa video ito. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, huwag kakalimutan mag-like, mag-comment at i-share para malaman din ang kapwa natin mga Pinoy ang maling paniniwala tungkol sa mga road widening project at para malaman nila na hindi ito ang solusyon sa matinding traffic.